Magandang hapon mga bata. Bago tayo dumako sa ating aralin, ako'y magtatanong patungkol sa ating tinalakay kahapon. Ano nga ba ang ating tinalakay kahapon? Tama, isang alamat. Ano nga ba ang isang alamat? Napakahusay. Isa itong kwento na pinagmumulan ng isang bagay-bagay. Katulad ng ano? Tama, alamat ng pinya, alamat ng sampagita, at iba pa. Ngayon, may ipapakita akong larawan. Ito'y inyong tukuyin kung ano ito. Unang larawan. Tama, isang usa. Ano ang mga katangian ng isang usa? Tama, siya ay mabilis tumakbo at mayroong makikintad na malagintong kayumangging kulay. Ang pangalawang larawan, ano naman? Napakahusay, isang uwak. Siya ay may maitim na kulay at matutulis na kuko. Ngayon, ang pangatlo naman, tama, isang daga. Ano naman ang mga katangian ng isang daga? Napakahusay mga bata, siya ay may mabilog na mata, malalaking tenga, mahabang buntot, at maliit, ngunit mabilis tumakbo. At ang panghuling larawan naman, napakahusay, siya ay isang pagong. Ano naman ang katangian ng isang pagong? Tama, mabilis lumangoy, ngunit mabagal maglakad. Ngunit bago tayo dumako sa ating aralin, alam nyo ba ang mga larawang ito ay makikita natin sa ating panunuoring kwento. Ngunit mga bata, bago tayo dumako sa ating aralin, may inihanda akong 3 salita na inyong buuin kung ano ang kanyang kasing kahulugan. At gamitin sa pangungusap ang kasing kahulugan nito. Una, mabagal. Ano ang kasing kahulugan nito? Pangalawa, matulis. Ano ang kasing kahulugan nito? Pangatlo, mabilis. Ano ang kasing kahulugan nito? Tama mga bata. Ang una ay matagal. Pangalawa, matalim. Ang pangatlo, matulin. Ngayon, gamitin ito sa pangungusap. Napakahusay mga bata. Ngayon, dumako tayo sa mga gabay na tanong. Ito'y ating masasagot pagkatapos nating mapanood ang isang kwento. Pakibasa tanong. Napakahusay mga bata. Ngayon, kayo'y umupo ng maayos at makinig sa ating kwento. Ang 4 na magkakaibigan. Noong unang panahon, may malaking lawa sa loob ng gubat. Mayroong nakatirang 4 na magkakaibigan. May isang daga na malaki ang mata at mahabang buntot. Isang usa na maganda at malagintong kayumanggi ang kulay. Isang itim na uwak at isang napakabagal na pagong. Ang uwak ay nakatira sa isang puno ng blackberry sa may tabi ng ilog. Ang daga naman ay nakatira sa isang lungga. Ang pagong naman ay nakatira sa tubig lawa. At ang usa ay nakatira sa berdeng damo. Katulad sa ibang araw, silang lahat ay nagpupulong-pulong araw-araw. Ngunit sa tagal ng paghihintay, hindi dumating si usa. Lahat sila ay nag-aalala at nagdududa kung ano na ang nangyari sa usa. Ang sabing ng uwak, "Sandali, meron akong naisip. Susubukan ko siyang hanapin." Sige, tama ka.
Nagsimulang hanapin ng uwak ang usa. Sumigaw siya ng sobrang malakas pero wala siyang napala. Sa kahuli-hulihan ng pagkadismaya at mababang tono, sumigaw siya uli ng napakalakas. Sa panahong ito, may narinig siyang mahinang boses na sagot tulad ng Parang malapit lang ang tunog na yun. Parang boses ni Usa. Nagulat siya nang makita si Usa na nahuli sa pain ng mga ngaso. Pinakalma ng uwak ang Usa at bumalik siya sa kanilang mga kaibigan. Si Pagong sa walang pag-alinlangan ay inutusan si Daga. Puntahan niyo at sumakay ka sa likod ng uwak at punitin mo ang net gamit ang iyong matatalas na ngipin. Sa walang pag-aatubili, ang uwak at ang daga ay nagpunta na para isalba ang kanilang kaibigan. Gamit ang kanyang ngiping matatalas, pinunit ni daga ang net para makawala si Usa. Samantala, si Pagong na naglakad ng matagal ay dumating din doon. Lahat ng apat na magkakaibigan ay nagkita rin. Biglang may narinig silang ingay. Ang mga ngaso ay nasa malapit lang. Ang uwak ay biglang lumipad sa may puno. Ang daga ay tumakbo sa kanyang lungga at ang Usa ay nawala ng kasing bilis na liwanag. Ang Pagong ay naiwang mag-isa. Sinubukan niyang tumakbo ngunit di niya kinaya at naabutan siya ng mga ngaso. Di siya nakaligtas sa mga mata nito. Nahuli ng mga ngaso ang Pagong at inilagay niya ito sa kanyang bag. Habang naglalakad siya ay nag-isip, "May pagkain akong Pagong ngayon!" Nakita ni Uwak ang lahat ng pangyayari. Napanood niya ito kung saan siya naroon sa tuktok ng kahoy. Sinabihan niya ang kaniyang mga kaibigan tungkol dito. Diyos ko, anong gagawin natin? Kailangan talaga natin gumawa ng hakbang ngayon na. Sabi ng Usa, ganito ang gagawin natin. Magkukunwari akong kakain ng mga damo. Ang mga ngaso ay siguradong tatakbo papunta sa akin at sigurado akong iiwan niya ang kaniyang bag. Ang susunod na mga hakbang ay bahala na si Daga. Tumayo ang Usa sa dadaanan ng mga ngaso at doon kumain siya ng damo. Tiningnan ng mga ngaso ang Usa at tumakbo patungo dito na may dalang pana at palaso at iniwan ang kanyang bag. Ngayon ang panahon, nahihirapan ang daga ngunit gamit ang malakas na ngipin nito ay dinala nila ang bag sa lawa. Habang ang nadismaya at pagod na mga ngaso ay napaisip, mayroon pa naman akong Pagong. Lumapit siya sa kanyang bag at laking gulat niya na ang bag ay wala ng laman. Kawawang mga ngaso, umalis siya ng walang dala. Pagkatapos ng lahat, ang apat na magkakaibigan ay tumira sa tabing ilog na matiwasay at masaya. Ngayong mga bata, balikan natin ang mga tanong. Ngunit ang inyong mga sagot ilagay sa isang buong papel at sagutin ito ng 10 minuto. Tapos na ba mga bata? Ngayon, ating sagutin ang mga tanong. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Napakahusay. Si Usa, Uwak, Pagong, Daga, at ang mga ngaso. Pangalawa, bakit hindi nakadalo si Usa sa pagpupulong? Tama, siya ay nahuli ng pain ng mga aso. Ang pangatlo, ano ang ginawa ng mga kaibigan ni Usa para makalaya ito sa pain? Tama, ninitngit ni Daga ang pain gamit ang kanyang matutulis na ngipin. Ngayon, pang-apat, paano napunta si Pagong sa kamay ng mga ngaso? Tama, dahil hindi siya nakatakbo agad at dahil din sa bagal niyang maglakad. Panglima, ano ang ginawa nila para makatakas si Pagong sa kamay ng mga ngaso? Tama, ipinain ni Usa ang kanyang sarili at ginawa naman ng dapat gawin ni Daga para makalaya si Pagong sa kamay ng mga ngaso. Bakit umuwing may pagkadismaya ang mga ngaso? Tama, dahil siya ay walang nahuli kung kaya't siya ay nadismayang umuwi. Ngayong mga bata,
Ano ang inyong napulot na aral sa ating kwento? Napakahusay mga bata, maging matulungin sa kapwa, mapabata man o matanda. Ngayong mga bata, dumako tayo sa inyong takdang aralin. Basahin ang patungkol sa pabula at kumuha ng 5 halimbawa nito at ilagay ito sa inyong kwaderno. Salamat mga bata. Paalam!